broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Wiki. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangos na revolusyon sa mga Hilongosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa awahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagmagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghod pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhina giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa bagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Ilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Ilongos og sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin sa tanan nga mga nibarog og nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Ilongos. Si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan og dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrektos og subli silang ni alsa og armas
batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matud pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos ug gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB san usa sa mga hilungos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga, kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang nialibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrongan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila. Kutob sa moduol nga mga sundao, hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion, gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, gigoyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naggoyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilungos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihagoman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilungos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flordelis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga hilungos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon.
Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Ikto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Ikto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Ikto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kay gayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Ikto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kanyanto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Ikto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Ikto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Ikto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Ikto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Ikto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Ikto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Ikto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Ikto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Ikto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader, hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Ikto Bilbar.
Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an. Nagipakita ni Kapitan Hector Bilbar, mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongosnon. Mabuhi ang mga hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o ni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong tuoron anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villapros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilongos nun. Ano na gina state-of-the-art na laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villapros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villapros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje ug ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Kagumkum nga panit sa lechon baboy ug lechon belly, lechon nga ang imong kagutom ug kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha migo ug miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinaagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangitaa lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo.
Mahimo usab nga makita ang ilang mga produkto o ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo, JR and 4K's Lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa ug pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muati man sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym anaa nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads, your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginhanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangat nilang silang mensahe o di makatawagi sila si Jadisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o guban pa. Naa! Sa Jadisa Mutya Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadisa Villamor Abinuha Mutya. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto o init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung
dulce, lorde og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds irinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilongos nun. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinuyugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds irinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality.
Services is owned and managed by Konsehal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sound. Owen Lights and Sounds. Janisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, or sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe o di makatawagi sila si Janisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga packed meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa! Sa Janisa Mutya Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Janisa Mutya Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadesa Villamor Abinuha Mutya. Jadesa Mutya Event and Catering Services. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marin FM. Alas 10:22. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, Mga gana, kumusta? Umadong good morning na po, Hilongos! higog mapag-usa, at ko wala ka. Welcome! Usa Sa sa lain sa totoo nga pagpanag-uban sa Tulumanon, kaharuhay ko, ang inyong Tulumanon!
Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Ko nga lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mas kalagan sa kahanginan. Ang isa amigo nga, uy, pagluban. Ang isa amigo nga bungoton, Najib Montera Kubyo, makinduyog kanyo pilangga, hangtong tagarong untop, alas 11 tagna, nining kabuntagon. Kabuntagon, kaigsunan ko Hilongos doon, nining adlaw, mga higalang Sabado. Kumusta na Adlaw Sabado, mahal kong Hilongos noon. Ikaw ang akong pizza 25, mga higala sa buwan sa Enero, tuig 2025. Kumusta na ikaw pa rin? 25, no? Mahal kong Hilongos noon. Ikaw ang akong inspirasyon. 25, 50 tanan. Adlaw Sabado, no? Happy Kuso-Kuso Day. Malipayong pagsaulog sa inyong pagkuso-kuso karong adlaw. Labi na mga gala kay naglagiting ang kainit sa haring adlaw, no? Apan dili na sigurado ha. Kay matag karon og unya mga kaigsuonan, porbida. Mubudhi ng panahon oy. Magbudhi. Karon promising kayong iyang init. No, maadto ni mo dihang humol, kuso-kuso. Pero inghay-hay nimo, magkulis maot na doon ang kalangitan. Magsugod na krimen. Adios. Nagsugod ng krimen. Lagi na, no? For the end time. Moingon ta din nga. Wa tay makihan niya na. Isa pa ato'y pabarangay in town yan na mga higalang dagan sa panahon. Ha? Huwag mo nakailag kasi operator ng dagan sa panahon. Kung nakaila mga ita, asa ka ito padangat mga higalang reklamo, no? Ang taong marunong, wag yung laing mahimo, gawas lamang sa pag-utong. Oh. Hala, oy, good morning sa atong 2,000 ka mga viewers karong buntaga. Aray! Itahan alam ni kinay duha. Ang tag-iisa sa hasag o ang tag-iisa mga higala sound system. Ang tag-iisa sa hasag o ang tag-iisa sa sound system. Wag ito 10,000 na masiro, no? Wag na masiro. Lala, salamat. Good morning na Ma'am Alma Dator. Good morning na Sir Boy Lumayno. Kini mga higala may atong basihan sa kinibang pagka diehard sa 93.5 Marion FM o sa Tulumanon nga Hilongos-Tulungsod. Mudaog nila silang duha. Why masikan nilang duha? Anhin na masukod. Lagi anhin na masukod. Sa nakamatikod mo, sa nakalabay mga higalang duha na kaadlaw, no? Wa tay bag-o nga kuan, Hilongos ng mithi. Unya, tagdugay ta makasign on, dugay pa ta makasugod. Tawa lang ta ni, tawa lang ta. Mangayo ko dihag pasaylo, no? Ngayo ko dispensa ninyo kay unsaon doon na matagi atubang lagi tong kabilinggan. Lisod man ning atong talikdan, no? To be honest with you, wa maguhilain duha ra mi magsuon hibilin dinhi ah. Unya kana ho sa kaigsuon, mas daghan man nagtrabaho kay naho.
Kay og di na sa tinunong sa trabaho na may mga tao mga preso. Oh. Muna idakong risgo sa abogado, no? Bitaha og estudyante pa kay og masiro ka, pwede pa man ka mahagalag mo take otro. Og estudyante ka, mahagbong ka, pwede pa man ka mahagalang mo balik pagpa-enroll. Pero maabogado na ka, monlaban na ka mahagalang mo representar ka sa korte. Posibleng doon na yung mga tao mga preso. Doon na yung mga tao mga hagalang mahubsan sa iyang kabtangan. Doon na yung mawadag yuta. Doon na yung mapobre. And that is an irreparable mga hagalang nga damage. Og di magtinonong ng usa ka kanabang ang profesyon pagpangabugar. Oh. Kami raman doon nagsabot-sabot. Usahay. Wah, sabot-sabot na naman. Sumatik na. Oto, sa dili, nagsigir mo kong... Nalipat ko gabi, kay nagsigir naman lang akong suwat o mga hilungos ng mithi. Wa man ko'y gi-record di ay. Ay, tao. Ha? Nagsigir naman akong suwat. Kaya ahong yapas ang pagsuwat man. O niya, dali naman mag-record. Pero, naabtan ako kapaunguno na maghangusok ang mata. Wa man na ko'y re-record. Ano na ba, mga lapso ba mga igala nga kanang dili kasagaran mahitabo. Kay, lagi na, naghantagi pang paminsar, naghantagi huna-huna. Kanang kadong, unsay mo sunod nga mahitabo. Oh. Again, ako karong butaga, pasalamat ko sa mga nadugay ta kay gikan mo nagpa-laboratorio. Na? Nagpa-laboratorio sa papa sa klinika sa Muras. Gani gikan diri. Mudagan na po ko dito karon kay magkuha ko resulta. Okay, kahong magawang usa na may seminar. Ang mo nga seminar nga time out sa sir. Ha? Gani rin po sa ato, og di mo kumuting, og di tamang sign on. Og naapikit na karon sa mga komersyal nga pila lang mong rebilin, mas mga wala unsa ni di na tamo tingo. Lama mo tas binting apikihan na ini karon. No? Wala nga ako, mga adto kung sa pasaylo nga madugay ta, no? Amo hindi man ni kadadlaw. Ugma na pod. Ako ni ugma mingo na. Oh, ug kanos ang mga galami maka ma-discharge ba ang amahan da sa Villa Flores Clinic. May nangandoy ni ini, o may gusto ni ini, no? Kay kami lang pasibuton nga nagutaong makantos man ta. Oh. Kay lamang kay tawag man ni mga higala sa kinaiyahan. Normal man may tabo sa katao. Marang mga ato pag gamay sa ido mga pagsabot, no? May mga aligoy na kadto ng bata. Ligoy, di mo ko wa mo ko mahilig mga higala og publikar anang Facebook may tungod sa kanabang kalisod na mo o naho di ay naho may tungod sa gihambin kabalatian. Ha? Tinuod na sa uban mga higala nga depende man sa pagkatao po lagi. Ang uban magtamanog na gani, madikstusan na maggamay. Katulo na sa skadlaw MID. Ha? Amot og ganong ganahan mo sila magtanaw sa kagalingon sa Facebook nga ang ilang hulagway naghigda niya na mga higalang higda na sa ospital nga nagtabanog. Amot og gano. Ako di ka ko mahigugman niya na. Di ko mahigugman mo. Di ko gusto nga kaluyan ra ko rin so. Karaot na. Di ko gusto nga magdungaw mo na ako sa maging taon po. Hey, good, no. I won't let you see me fall. Ako nakabantay mo. Sige, nagkatawa-katawa din. Tawa lamang ni. Tawa lang ni. So, dugay tantong gabi eh. Dugay tantong sa tubo ko yung mata karon kay magpalista pa laboratory. Tawa lang ta nga ang mahilak ta.
Wala na buutan. Wa man ko nagpa-presentar nga buutan. Di mo ko buutan nga anak, ma'am. Sorry. Di ko buutan nga anak. It's just that nga, kinsa man lagi intahay mo. Duha ang agahon sa kabaguan kita man sa gawas. Oh. Kinsa may mo sa popo ato isali og lain tao. Labon sa unang gagmay pata, hilantan ta. Di kita mo pilit kita mga gala kugos. Oh. It's our turn but so return the favor. Ay mong buguzon ko. Ay mong wakoy klaro sahay. Ulo sa mga gala, sige ta tingsi. Pero ang injura na nakita. Kaya nga nampun lagi yung mag-video-video ko diri samtang nagsige ko ngoy-ngoy. Di lagi. Di ko gusto mga kaluyan in taong ko na dito. Kanang kanang usa nga na, doolon ta kay kaluyan. No. Ang uban po ko sa how lamang ko na basa sa uban is ipublikar kay kanang nganto simpatiya, mo man problema na. Kini sa uban kay himuon mga higalang adjawan sa indirect solicitation ba? Oh. Di ko gusto na, no? Nga makita mo sa kanang makaluoy katong kaimtang. Kini akong tiil ko hubag ka dyan. Nakita mo kung po yung tiil ka, kunak ka na akong i-post. Kaya nang taon. Una sa na, dili man ni public consumption. Dili man ni for public viewing. And it's none of your business. No? Muna, di kuhan ba? Pero di ko kusabot dito na uban nga, ganahan nga to sila nga, dahil ka to, ang kana mga komentaryo di apo rin, taon po no, God bless, muna, unsa, does that make you feel good? Feel better? Pero no, it's nonsense. Sa ato kay tang muklaro ra man ko kay nagsige tag kapalta zaman mga mga aligoy kadto ni mata hindako nag-o. I have to be honest sa ato mga galang mga tigaminaw. Mga mo hindako ang o. O tagi hydrocephalus lain na pa operahan no. 500,000 naman ang hydrocephalus operation. No? Wow, mga ito 500,000 na ba ka ha? Ha? Listen, oy! Hala, sige. Uy, karoon mo na yung adlaw. All roads lead to Barangay Liberty. Barangay Liberty. All roads lead to Barangay Liberty. Og sa lungsod mo niya is bato. Oy. Asa man mo? Sa diris dool-dool gamay pero apiki po kalsada, no? Ay gamay na gani na itong kalsada mga higala. Daghan pa itong mamarking sa kilid. Ha? Daghan pa itong mamarking sa kilid. Tapos uban, magmotor man ta. Motor man ang ahong kabadyo. Oh, muparking tagtarong. Babagan po sa musunod ng parking. Iya pagkaadol. Yung parking na ganyan motor. Ato po yung taon og sirade nga dito kagawas sangaan nga sanga kuan ba in the guys mga gala nga hing parking po sa motor ayaw. Og unsay porma sa unang motor nga nagparking og kutob sa mahimo isunod ang porma sa atong motor. Di kay ato lagi na palumalo malay pamalit ang motor sa mga higit kasabot unsay ilang responsibilidad. Kasabot. Kini gito mga nakapalit og sagsanan.
Wa ko isagdanan mga higala in taon nga mapalit mo 20 mil ra. Wa oy. Mismo gani katong sagdanan mga higala sa una pandisal sa katubang pandisal sa buktot. Ano ba ito? Ano pandisal sinda nga ang sakyanan L300 nga ang pintal red lid na lamang. Oh. Mismo kanina sa sagdanan di ka kapalit mga higala tingali 30 mil ana oy. Ang mahalon nga masagdanan. Pero porbida wa dud kapalit og saktong pamatasan og kortesiyas daan oy. Ano ra pa ingnan ana is either why kortesiya nga gitamod ang iyang lawas sa pagdas iyang sakyanan or magpailad ang gahi sa katilingban. Ha? Magkailang agahi sa katilingban, ako'y tigas din he. Oh, lagi ka mo na lagi tigas, pero taro nga lagi yung tao nagparke. Kamu nga lagi, nagkaila na lagi mininso, kamu lagi tigas. Oh. Oh, lagi mo ilog nito anang tituluha, kamu na lagi tigas. Pero itarong daw parking nga, di ta makabalda, di ta maka-ali o gagianan. Yun ana ba? Mamungunta na i-take into consideration ba? O magdata mga higalag mga sakyanan. Una, ang kapahimutangan sa sakyanan. Nga safety ang atong sakyanan. Ato ko nang gibayran. Ikaduha, dili ta makahasol sa uban. Kay dadon robot ang nga mga higalag patak barking zaman masikhan bitaw, masaghiran. Dadon tag nga oh, kusog pa ba itong malikas? Asa mo ana? Oy, asa mo tao na? Ay, bad na? Bad na? Ang kita'y makahasol gani, kita'y makasirado og daan, badlongon ta, dasog ingon, istrikto kadzo, arte. Oh, dari lamang sa tungod. Ayaw parking. Dito gingnam to ko kausa nga, arte kadzo, murag makuha, ng ilang juta, parking ta. Sus, naabot pa to sa ahong kumo, na walupan ka to. Oh. Dili sa ingon nga gidinaw. Dili sa ingon nga makuha ang juta. Ano ko dahan juta na sa kuko dahan ka jo. Akaho is di ta kaagi. Di ta kaagi. Otro po kining mga rakal. Sige mo tani, di ba ko makaingon nga kawang seminar? Kaya sige mo rin seminar? Hindi ka itong usa, tiguang naman tani, atribido lamang gihapong kazo. Kung sa'y gisitar, mga galang lagda, mao gusto na isang buhaton po. Kung sa'y gisitar, mga gidili, mao gusto isang paboritong buhaton. Suga ako karon. Labon puno ka to ng di ba ka ikaw lagi mahungawan. Aray! So, adi ka pikiron. Alas 10, 48 naman dahil, paspas sa oras. Now, karon, ari ko mga higala sa ang kuning suwat. I-record mo kung tani gabi sa nawa, sa kung nang i-record, sige na mo suwat. Ako'y basahon, halang ni basahon. Halang ni basahon. Ahon na naman ni basahon kay wa man ma-record live na lamang ni live. Hindi na lamang ni recorded. Kini mga gala, nakadapit isang pagtagad kay daghan nga mga interesante nga mga punto nga ako sa akong bahin karon ba ko nasayod, no?
kini bang kasaysayan mga higalas Barangay Central Poblasyon. Hilumos atong lungsod. Salamat na kayo ni Idol Kapmanoy Richard Benedict, Kapmanoy Rick Villahermosa Ogario. Kaya ito mga higalang kapitan sa Barangay Central Poblasyon nga mausay liga ng mga barangay president sa lungsod Silongos. Sila naghatag na ho ni ining kopyaha nga sinuwat mga higala ni Bonifacio Villahermosa. Oh. Wa ko makatuo nga kang manubuning ning sinuwat. Kay agahaw mangunamat anong buot sa nagsige na ko laroy-laroy ba basta wa ko pamarol. Si manubuning Villahermosa may tig ub mga higala ng tilaob sa una. Ub tilaob. Announcer ba? Announcer? Oh. Nga, mahimong komedi ba? Mahimong ng komedi. Imbis nga seryoso ang duwa, mahimong komedi. Oh, kay mo yan no tagbuot kay tiguan naman sa manubuning atong mga panahon na. Pero at tabak ano yung kuan ba? Imo makita sa ako naman ang buot nga ako nakita niya. Dili sa brilliant side sa iya mga higalang pagkatao. Nga wa ko magdahong nga iya ning gihambin. Purbida og katubang mga nagbugal-bugal kani adto ni manubuning no. Purbida diin ra in taon mos kumingking ni sa oy. Ha? Nakaako ra bugal-bugal manubuning sa una no. Awa ang siya may nagsuwat ining kasaysayan. Paminawan nito angay bang bugal-bugalan mga higala kining mga po nga idyang gibang buhian. Ay naman nanawa na hinoon. Dara. Historical background of Central Barangay Poblasyon Hilongos Leyte by Bonifacio F. Villahermosa, Barangay Secretary. Nagbuot-buot si manubuning og suwat iniha kanadto. Wa man nig sanksyon, wa man nig komisyon. Ang iya lamang is do na mga higala mahimong tamdanan ang mga mosunod nga henerasyon. Sama po din itong gibuhat karon nga although dili ni sinuwat ato nabo sinuwat pero mo libro. Ang ato is broadcast no nya digital man taron og dili lamang mga guba mga higala kining atong modernong mga ekipo og mao paghapon ni nga mga ekipuha ang gamiton sa mosunod nga mga henerasyon. At least makita nila og madungog nila mga higala ang atong mga gipanghimo nga paghandom sa kasaysayan nga ma-relay nga to nila ang mga impormasyon labot sa mga panghitabo sa ato sa lungsod Silongos during our time o gingon man ang ato paghandom sa history sa lungsod Silongos. At least mapasa nga to nila ba o di mahigala mahugs kalimot. Ha? Di mahugs kalimot. Kining sinot manubuning. As the name itself implied, Central Barangay Poblasyon of this historic and century-old municipality of Hilongos is strategically located in the center or heart of the town Poblasyon between the other two Poblasyon barangays, namely Eastern Barangay and Western Barangay. Be, katong mga nagbugal-bugal ni manubuning sa una, namo anang litra nga century-old? Historic and century-old municipality? Igod? Igod? Pero ato, hindi lang kita sa manubuning niyan to. Ato pa na doon. It is concededly. Ala, basa sa dictionary unsa nang concededly. Concededly the most highly urbanized commercial barangay bustling with people coming from all walks of life. Agwanta ha. Ha? Ato may subject di manoboring sa una o sa makiri. Grabe bang pagbugal-bugal kaya murag way hinungdan sa katao.
Agwantahan, isa ni sinuwat ha. Agwantahan, isa in Englishan. Ang daing na ko karon nga mabugal-bugal pa mo. Diba? Ano naman eh? Of all walks of life, landowners. Asa ni? Nuwa na yung tada. All walks of life fairly distributed among its growing professionals, landowners, businessmen, government employees, and students, including transient foreign missionaries and visitors down to the lowest paid laborer in its labor sector. Pagka hanay sa pagkatagik mga higala sa mga poong. Oy. Han? Puitik ba? No, puitik. Di ka kakita mga higala yun ini sa tubaan. Oy. Ha? Dili, oy. Makabasa ka kain sa mga puto sa buwan. Dili, oy. Dili. Still an infant barangay created around 1975 by virtue of Presidential Decree number 86. Balaod ko lagi magmugna yung barangay ta. PD number 86 atol sa panahon sa martial law. Central Barangay Poblacion enjoys the sole distinction as the biggest commercial barangay where Hilongos Public Market is presently located. The old market was razed to the ground. Razed to the ground. O kita pa ni ini, caught fire. Razed to the ground. In one of the worst conflagration. Alam pa saan yung sinanay conflagration? Which hit Hilongos on that unforgettable Holy Thursday night of April 18, 1984. Amaw niya ang unang labing dako nga sunog, unang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod. April 18, 1984. Ang ikatulo mga ilan dakong sunog kay katumang high school ko 1998. Oh, high school ko na nga pagkaugma ang mga standby pulos bag og gitar sa liko. Polos bagong gitar. Polos gitar nga puti kaadyo sa liko ibang sulob og mga eyeliner nga di parehag suko nagtiil. Ang usa agwa nga tiil numero 8, ag tuo numero 9. Ayaw ha? Indeed, a barangay of firsts. Usa kuno ka barangay sa mga naguna. It is the only barangay hereabouts with a dozen former mayors combined comparable in a smaller degree to the state of Virginia. Igod! Naliman ka? Naaka mo, ana. Hasta gani ako, di ko kapangang waka to ko, ana. Oh, tanawa, ang Barangay Sentral nakamugna mga higala og sobras dosina kadaghanon sa mga mayor. Kanahimong mayor sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa Barangay Sentral, sobras dosina ka buok. Ang ginakanon ba? Sobras dosina ka buok. Sobras sa dosina ka tao ang na-produce nga mayor sa Barangay Sentral. Oh. Nga makapagamay hinuon kayo na sa estado mga igala sa Virginia sa USA nga giingon nila nga maoy mother of presidents sa Amerika. Tinuod na kay majority mga igala sa mga kadaghanan ba sa mga nahimo nga presidente sa Estados Unidos nagagikan or dunay roots sa Virginia sa Amerika.
Sa state of Virginia. Pero gamay ra kayo ang nahimo mga igala nga presidente sa state of Virginia kung itandi sa Barangay Central nga nakamugnag sobras dosina ka mga mayor. Naliman ka? Naijang litiniya sa mga nangahimo nga mayor sa lungsod Silongos nga gikan sa Barangay Central. Di laman na ni basahon kay taas man ni litaniya onda usahay mauwaw po ko kay mahog nga self-serving kay naman po nari akong lolo na apel. Bueno, sa mo nga, apel na po kay naman isang lolo. Kani ako magtuo nga na bilong sa Central nga lolo. Tinuod ang utana ko papagabi Di mo lipudo si Lolo Marcial sa kanang Villejo building karon. Sa isang pagkamayor. Dili day barangay lamak niya to. Samtang nahimo ang mayor sa lungsod Silongos 1970s, 72 ba kato na? Diha na dyan ipudso. Mo nang na apil deskargada sa listahan sa mga namugna nga mayor sa Barangay Central. Napagilain. It has her share of wartime heroes. And distinguished some sons, notably the late Kapitan Kikoy Flordelis, the first Governor Silio, the late fighting mayor Romanico Ruiz during Japanese occupation, Hilongos first assemblyman Emiliano Milgaso of Region 8, the late Archbishop Most Reverend Cipriano Urhil nga mao'y arsobispo sa Archdiocese sa Calbayog ug sa Palo sa isang panahon, kanhi Mayor Manuel Milgaso, District Governor Kiwanis South, Kiwanis International. Kini mga ini nga mga grupo, Kiwanis, JCs, Lions. Muni ang mga grupo nga kanang mahinungdanon nga anong doon na po kabuluhan nga grupo bang apilan. Unya di po ka basta-basta makasoldo ni kay wa kay hinungdan nga pagkatao. Di po ka madawat ining mga Kiwanis, kanang mga Lions, JCs. Adto ka madawat sa iskad. Imong kalidad po lamang kuto por kas pag-standby. Adto ra kas iskad madawat. Samahan ng kabataang adik sa droga. Ayaw sa droga. Sanod. Si nga ini. Obispo Cipriano Urhil. Kana ba lulalos? Lulalos. Ila man na. Ahenta. Kini akong nakakuha sa akong pagtagad. Kamati And the promising late attorney Manuel Lura. Hilumos atong lungsod. Mao ni agahong pangutana nga pila ka tawo agahong gisungko kagahapon og text chat og pangutana? Kinsa man ni si late attorney Manuel Lura? Nako na ilhan nga Manuel Lura dili man attorney. Kontraktor man. Konsehal bos lungsod. Busaton. Manuel Lura manas busaton. Pero ang naamag ko na rin na pati, klaro pa man The promising late attorney Manuel Lura, a UP product who was killed by the dreaded Japanese Kimpitay in Cebu City. Kanang Kimpitay, mao na ang og sa Nazi Germany pa na, mga Gestapo, mga secret police ba? Og sa binugoy pa ng istorya, mga standby, agent. Parang agent. Walang Kimpitay. Mga secret police sa panahon sa Hapon. Gipatay si Attorney Manuel Lura panahon sa Hapon sa mga Kimpitay dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nahimo nga ato na palabyon kanang impormasyon Pero kining mosunod mga higala nga impormasyon, mao ni ang nakadapit sa pagtagad. Ngano man? Kinsa may mga markada sa Cebu? Together with Cebu's Niño Bonito, the late Governor Dudong Abiliana. Kay ba mo kinsa nas Dudong Abiliana? Kanang Abiliana National School
sa Jones Avenue, sa Dakbayan Sugbo, mao nang ipahinungod ni Gobernador Dudong Abiliana. He's one of the brilliant minds of his time. Ngilngig na siya. Unsa dili mo na sa mga kailangan makaibarkada ang mga bukot-bukot. Di sa pailain sa kauban, nga gipatay mga iras kimpitay dito Cebu. The late Assemblyman Paulino Gulyas. Kailan mo kisa Paulino Gulyas? Muna mga igala ang apuhan nilang Congressman Idigol, nila ni Sir Dodong Gulyas. Muna mga igala ang pinakahaligi sa University of the Visayas. Hilumos atong lungsod. Bartap na Sir Kanas Paulino Gulyas. Ang iya mga igalang kalibil sa Manila, Manuel Rojas, Manuel Quezon. Tapnat Sir na siya bar exam. Ngilngig na nga practitioners balaod. Paulino Gulyas, di altamar na nga pamilya, di po na makigbarkada ang mga bukot-bukot. Dili makigbarkada ang bukot-bukot. O ngano mga higalang si sige ko pagkita pa impormasyon ining Attorney Manuel Lora. Kay I'm sure this guy must be also a brilliant guy. Promising na ganing isuot diri Oh. I'm sure nga kining bata, kining si Attorney Manuel Lora, dili po di siya matabas-tabas kaya nung iya mang nabarkada sa Abiliana, si Dodong Abiliana o si Paulino Gulyas. Nga mismo kay bisan ganing mga dato, mga ikala sa to sa lungsod Silongos, di ka makahikab bisan sa anino ining mga tawhana. Kaya ini sila nga level sa hutong sa tilingban. Gawas nga mga dato ni sila pamilya, ang ila pong high level of intellectual discussion nila pirmi. Mga haligin tao ni Cebu. Anyat, naay usa kaya taga-Hilongos nga wa ta maka ako sa kumbahin, wa ko makaila. Nga ilang kasiko-siko. Nga isa rangi sa tunsadon pagkasiko-siko, si Lindoro Abiliana o si Paulino Gulyas isbuko ni mo na. Di ta matinga? Namatod pa? Oh? Kini silang tulog, ipamatay sa mga kimpitay whose death were deeply shrouded in mystery. Pamilya kong salvage. Tumuan mag-istorya man, nangungawa lang kahit ng hanaw, nangamatay. Oh. Biya, no? Uy, di mensahe si Sir Edwin Bilbar. Najib, imong lolo Marcial diha nagpodyo sa eskina jud at bang sa Biliho. Butika ninya karon. Mo na gisulti po ni Papa gabi Sir Edwin. Salamat kayo, sir. Uy, good morning, Ma'am Silda Villarmosa Ogarrio. Good morning, Sir Joy Ogarrio, sir. Og sa tao nga responsable sa dokumentong atong gibasa karon nga akong pasauhan diha ninyo, si Idol Kapmanoy Richard Benedict Villahermosa Ogarrio. Pagkabasa lagi na hon ini, human basa, human nga gisen ni Manoy pagka Miyerkules pagka toto. Iyon ko noy. This is a priceless possession. Ha? Sinuot ng manubuning, ha? Kamun yato hindi rin bugal-bugalas manubuning. Astila, no? Ako nito, Sir Edwin, asa man ito maka kuha og impormasyon sa kinsay mga kang descendants ba or kadugo ining Attorney Manuel Lora. Daghan magong Lora po sa ato. Napoy uban nga Lora nga Lor. Lora na Lor. Wala tayo labot, wala to. Kining Lorahan, naman ko yung mga Lora sa pantalan. Oh, na mga Lora sa pantalan, napoy mga Lora, mga higala sa Makinhas. Na mga Lora sa Liberty. Naapoy mga Lora, mga higala sa kanang diha sa kuan, kanang namaligza karon og barbecue. Ilang ban Flores.
Oh, mga kaliwat na mga lura. Asa ka ini nga mga side? Kaya ako nagtuo katug ko nga si mo pa niyang teorya ha. Awa ato sa mga pila-pila. Kaya kanya ito manggod o ang imo mga higalang lolo sa kabagitang tao, ang kasagaran sa mga apo ipahinungod og pangan. Kana bang namesake ba? Ikaw pa pasundon si pangan? Parang Francisco Kikoy Flordelis. Every generation doon nagiusan nila nga nganlan mga higalag Francisco. Doon nagiusa. Francis. Oh. Ang ahong nasabtan sa Kapitan Kikoy nga ahong nailan nga na sunod si pangan si Sir Francis Flordelis. Oh. Kuana kanang gi-derive sa Francisco kay moderno man ko na in English naman Francis. Pero actually gipahinugod na ni Kapitan Kikoy Flordelis. Na karon ang labing awahi nga kuan ini gipahinungdan si Kiko Ong. Ang anak nga bagong sakop sa banay ni Konsehal Bongbong Ong. Kining Manuel Lura nagduda kadto ko si Boss Aton gipahinungol gud ining attorney Manuel Lura. Kay naay nagsugilon lang gapon nakalimot ko sa to sa kadaghang tao nga hong gipang sungko ba nga posible makahatag to impormasyon. Dihay naka si Sir Boy Ong day. Apuhan ni kanhi Konsehal Anhing Boy Lura. Apuhan ni si attorney Manuel Lura. I don't know og isa bang direkta nga apuhan or isa bang apuhan sa pagagawan. Oh. Pero blanco lagi ta. No? Pero the fact mga galay nga nakabarkada sa ining mga haligi sa Cebu, I'm sure ngilngig ni siya. Ngilngig ni siya nga tao kay di maka di lagi kitagdon ang mga bilyanag, mga golyas, ugwa ka mga galiiro. Ugwa kay aw-aw, di kitagdon. Ay, kanang taon. Matog di, pasog ba o no kay isda? Pahalingon na tingali ka sinugba. Sa mga taga-ermit at taga-pasil na mga tawhana nga pwede bisikin sa mga ilang amigohon. Kaya na mga makapamarok. Really, oy. If you cannot prove your worth, alang ini mga higalang mga tawhana nga appeal ka ba sa ilang circle, nasud in ka sa ilang mga higalang nga komunidad, kuto mo haling sa ilang sinugba, oy. Di ka kusiko ini nila. Unsa mga ilang nahimo, unsa kini ang kalidad, muntoy atong buot katong karon ug kinsa po iyang mga descendants karon. Kaya ngano nakaingon mas manuboning diri nga promising kanang pagka UP product normal na, kanang pagka abogado normal na. Pero what is behind mga gala ining iyang kontanan is there are something kay this guy must be special. Kay mo lagi na di ka masuod sa ilang circle ining mga golyas ug mga bilyana ug wa ka kay aw-aw. Aray! Maapil din nga kay mailhan din kanila, maapil kasi sa sirkulasyon, pero kutob lagi ka mga gala sa tigimulbols manok. Tigdakop sa manok ihas. Kutob ra ka diha. Di ka mag-apil-apil like inom-inom mo ka ng cheers, kapoy na. Pahugason, pahinom ka silang kinanaan, mauray mo. Aray! Ang taong na yung makahatang ng informasyon o kinsay mga descendants na ini nila. Smadon ta kay atong ato bang mahatagan po bang higala o pag kuan ba ang iyang mga sumusunod din sa ato. No? Kay naman, mo play in man ang mga galang mga what if. What if? Example, unsa kadto idang kalidad mga galan ni late attorney Manuel Lura. What if og wa sa mapatay mga yas mga kimpitay? Considering ang ilang mga barkada mga great leader sa Cebu. Mamahimo po sang great leader po nga ayo sa turong sa Silongos. What if og nahimo sa mga galang mayor sa lungsod? Unsa mo kahata? Unsa mo katay mahitabo ka? Ana ba? Ana mo play ang mga what if.
no? Amang po di ang nakalindot sa kasaysayan kaya magsige ta makikilaghandom o kung saon. Kana bang mga fantasy match up. Parang NBA ba nga kuan ba NBA live. Match up mo ni mo si Jordan o si LeBron James. Anyway na, Bonville tawag ni adto sa mga batan-o ni Mano Boning. O bitaw, Bonville. Kay pero mo lagi kanang ang uban man gud sa una dunggan ba kanang himuon lamang sang bugalan. Oh, bugalan Mano Boning. Pero tanawa gid ang trabaho, oh. Ambot oro makakatunga baka na ato abilidad ini sa. Kani wa ko magtuo nga kanang isa ning makamap nga kuan ba? Trabaho. Bisa ako di ko kakawanin oy. Adi ko makatugbang. Di makay ko kaduol gani ini mga kalang ini nga matang sa pag namang hinanay nga and the kuan and the right choice of words. Talent mo na tao, di man mapalit mo mga tabuan. Ang Central Barangay celebrated its first Barangay Fiesta September 28 to 29, 1989. Bago rin siya nagsig fiesta di ay. 1989 pa. Panahon pa ni Kuri. In honor of late Saint Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz. The first Filipino saint. It was the last barangay of the 51 Hilongos barangays to celebrate her first fiesta to date under the leadership of Barangay Captain Alfredo Suarez. Mao ba? Basin tampunan ni sa pistas kanunay. Ay kanunay na Central pod. Bago ay nagkagari mong pista na yung Barangay Central. Sakto rin sa nga wate palta mong mista. Angay matarong nito lamang. Kaya mahimo mo tang tipik o kabahin sa kasaysayan. Oh, nga nakapil ka sa pista, ikapila nga pista sa Central. Unya, gawas ana, cultural man na, ari putas spiritual, oh, nahimutang relihiyoso. Kaya ka ng pista, religious activity ba na? Religious activity ka na? Oh, kung kusog ka mamista, relihiyoso ka. Consider yourselves as a religious person. Yan naman, kusog baka mista. Ilan mo ano? Ang unang appointed barangay kay 1989 pa man nila nagkuan kini ang pinili ay mga kuan 1989 gibang appoint pa tinudlo pa ang una gyud nga natudlo nga kapitan si Mano Balodoy Romualdo Makuto. Sekretary of course ang nagsuwat ang og di ko sekretary gara-gara ko suwat makinilya pa niya. Treasurer Enrique Carillos, Manong Iki. Oh, mga barangay kagawad. Rogelio Villahermosa. Uy, wa ko masayon din ito tayo Rodsing. Dito, maldito, yun. Wa, kasi tao ni pa si Atab. Karoon mo ko nakasayon ini. Nawali pa si Atab, maldito sa Tatay Rodsing. Hilom-hilom ra ba, posting. Number 1 gagawan na Tatay Rodsing niya to sa ilang panahon. Spoko ni muna. Ang uban gani, bisag hing kandidato ra, magpabutang tarpaulin. Wa pa gani ka daw, hing kandidato ra gani, nagpabutang ng tarpaulin. Pero ni ay Rogelio Villahermosa na himong number 1 kagawas barangay, wa ka sa tabasayon. Amo na yung mga taong tinuod gyud. Tinuod ba nga na ay there is? Tinuod ba itong naabay tinuod? Ay mga white tinuod ba mamamasi atab nga? Kuan ko! Ultimong pag-take og drug test, gipa kuan pa, tarpaulin pa! Ha? For positively passing the drug test exam!
ikaw mas dirty mo ito. Hanap. Positively passing, ha? Ano masarap? Positively passing. Drug test. Ingon mo na. Katawa lang ako, James Paulo. Katawa ko. Si Rilo Barbosa, si Manong Shirley, Rinaldo Zapata, Sweet Berto Campo, wala, Angelosin eh. Angelosin, Sweet Berto Campo, Lamberto Blanco, Manoberting, o si Esterio Robilios, kana, wa ko makaila, sa Iloa. O niya, ang first elected barangay, Fernando Tantuan Jr. Ang sekretary, wa ko magtuon ini gani. Abi ka sudahog ka lang, piritahura ko kaso ini siya. Salvador Boy Alcuino. Namat anahon nagbuot, perting tahura mga higalas konseho, no? Usan ni sa mga gahi mga higalas sa konseho kaniadto sa Lungsod Silongos. Agi sa pagkabarangay sekretary. Ambot na katay baka Sir Boy Alcuino og certificate of indigency, no? Na naman nasa una, Sir Boy, wa pingali pa, oy. Wa pa may AX niya to po. Man mo sekretary, type mga galaga ang certificate of indigency. Oh, tanaw ni mo hamis makagnaong day, ni mo ka indigent. Tresurero, Balodoy Makoto, Romualdo Makoto. Ang ay po i-tresurero sa Balodoy kay makatapal mag na mo wa. Kaya ka na magpili ka mga kailang tresurero na labaw pa pong huway kang ho. Di ka matinga o ganun na yung mga sinsiyo mo wa. Di ka matinga. Natural siya ko nagunin sa puntil. Inigtukar mga igalas panginhanglanon sa isang tiyan. Hadon tilme kung ingna isa lamang itong utngon. Ili ay. Ang normal mga igalang kasinatian sa tao mao ang self-survival. Ha? Iyasa pa ng preso ikaw na pas mo. Bahala mapreso basta di mapas mo. Kayo ang imo ng tiyan may mumando. Ang imo ng tiyan mumando porbida. Kapoy na mo kabalibad ka. Kapoy na. Labi ba niya ito nga barato na kilos inasal? Pila rin ng bakti niya ito, 8,000. Dapa, ang katapusan nga bahin, ang tumoy nga bahin mahilas dokumento. Nga, hinatag ni Idol Kapmanoy Ogario. Awa naman din inapost naman Kinsa man ni si Jacqueline Tantuan is KB chairman. Jacqueline Tantuan. Agwang-guwang na doon tingali po ni Ron. Oy, di na ni kabataan po tingali. Kasi karon ang tugbang ini SK. Siya may SK niya to 1989. Sakto sobras 40 na po ni Jacqueline. Sobra na po ni 40. SK gapon. Kaya sa panahon ni Marcos, kuha mo na, kabataan, KBL magana. Kanang kilusang bagong lipunan. KBL. Lain pa bastos ng uban. Yun, naglisod, hindi na mao. Hindi na mao na miningas KBL. Yun, naglisod. Kilusang bagong lipunan. Buat ang meaning KBL, oy bastos mo na yun. Bad mo, oy. Gawa na. Jacqueline, natuwa ko kaila. The incumbent barangay chairman Alfredo Suarez, panahon pa ni Alfredo, is the first elected ABC president from Central Barangay. Mo ba? Shortly after the barangay elections in 1989. In final retrospect, ambot ang nakakahamuan ng litraha. Tanawa sa Thesaurus.
Huwag ka mo kay, kita kay pasuaton, pinsar, musangko ka sa itong nahula ka ng litrang retrospect. Kapoy na. Ang ato mga litrang na ibawan ka na katong recess, no class, go home. Narata diha nga level ko, Tom. Pero manobeyoning na retrospect, oy. Ha? In final retrospect, Vice Mayor Francisco F. Pil and Municipal Councilors Cristoto F. Ong. Bagito pa si Sir Boy Ong ini. Ha? Mao pa ni panahon nga plat pa kadug idang tiyan. Aray! Ha? Wa pa may extra rice ba? Wa pa may extra rice o wa pa may panis. Wa pa may panis. Aray! Wa pa may panis. Wa pa may extra rice kaya naghamang magtahop sa una. Tahop. Salvador L. Alquino o Alfredo Argente are all respectable residents of this unique, history-rich barangay. Mga nagbugal-bugal, ganyan itong manubuning, usapan na! Usapan na! Ha? Chew that! Aray! Ha? Nga bisay ako, hindi ko kumasalig nga makatugbang ko ng mga litra, mga higala isang gamit nga. Inantigo ko, the right choice of words. Pila na ka mga tao, mga higala, ang kanaba taong poetic ang pagkakuan o ang mga litra nga gigamit, dili kaayo laom, apan dili kumun. Kamuang ko na naghatag mga higala o added value o beauty ba sa imong komposisyon? Kaysa magsigir kay hisgot og it's raining today, no class, go home, recess. Minuldi na po kadyo. Ay pasabot lamang ni nga wide readers manubuning. Wide reader. Kaya hindi ka mga putos buwan na yung masahon, di makakita, hindi malitra. Di ka makakita ining mga klases litra nga gibang gamit ni manubuning og putos sa buwan imong gibang basa sige oy. Ha? Magpatuloy ko og manador buntag sa so. Tuloy ko kontrol og mapuntag sa so. O makita ka sa putos buwan di mga litra. First light tomorrow. First light ha. First light. Magpatuloy kung otro dazon. O makabasa makain mga litra ha, mga igala ng gamit ni Manoboning Villahermosa sa mga puto sa buwan. Dili oy. Mga Reader's Digest, mga kolom sa una sa Mad Magazine. Ano may Mad ron? Dili din mo kita mga galas, mga liwayway. Dili kita ang retrospect in taon nga litra sa liwayway. Wow! Wow, tas liwayway. Mga love romance nga nabil, wow! Reda, no? Uy, adios! Nakasa ng puli noong kuhap. Nadadadaot na. Huwag kasi nakabadlong in town. Dako ang sa nahon ni Kalakiha 23 naman. Uy! Natin po ito, amigos. Ako mo iskierda po ni Samo. Huwag kasi bisag usan ang comment o nga. Kasi asunsin na. Ay, wala amigos hapit.
Oh, hawak ito yung paglaban nato. Maldito ka doon, boy. Player, you choose to unite us. These words will progress. Masakit na din sige tagdig. Kung nagbasa ta din ang dokumento. Tanaw mo talaga rilo. Karoon mo talaga rilo. Ana, immediate na po. Open na. Tapos na palabas. Let the sunrise in the sky. Surrounding Na sila, ay, kayo mato ko sa muros, makuha ko resulta. Makuha ko resulta sa eksaminasyon sa laboratorio. Palit mo ko maniot to. Ano na sila, hala, hindi na mo. Tagad, makikinig si Ribok ang pwersa. Sa 93.5, Marion FM. Sa nga sa ito pinanggaon, manggihuna-hunaon ng pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bentong Villa Hermosa. Sa nga usab sa itong buutan, samahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Edlin Villa Hermosa. Kini nyo mong kalagad sa ngina. Ito amigo ka, way paglaban. one is unwind. Ay ito amigong bungoton. Pero sige nang kahingalintano. Slowly breaks Nairo pa doon. Kasi mo tira ko biya manamilit ang mayon. Ang katarong kong kangayan, magabiling idlas. Kanak mo nilipan itaon sa katawan. Magpalongos, all stars are reflection Anto na Minoy. of your highness that All roads lead to Barangay Liberte. the stars to shine. Og sa lungsod sa Bato. Anto na sila. Padong good morning Hilongos. Happy weekend. Soar high. Hilongos, atong lungsod. Rest of the sea as the